umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. President Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang pagpapalakas sa maritime security sa gitna ng aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pulse Asia iginiit na hindi bahagi ng anumang black propaganda ang polling body. At Department of Agriculture Food Masters na ipwersa ang do-or-die Game 3 sa finals ng UNTV Cup Season 10. Balik operasyon na ang MRT Line 3 ngayong araw matapos ang isinagawang maintenance sa mga tren nito noong long holiday. Aalis ang unang biyahe ng tren ng alas 4:30 ng umaga mula sa North Avenue Station at 5:05 naman mula sa Taft Avenue. Samantalang aalis naman ang huling tren mula sa North Avenue Station ng 9:30 ng gabi hanggang 10:09 PM naman ito aalis mula sa Taft Avenue Station. Taon-taon isinasagawa ang maintenance work para sa power supply, OCS, tracks, signaling and communication, rolling stock at mga pasilidad ng linya ng tren. Naglabas ng isang executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang ipinatutupad na seguridad sa mga karagatang sakop ng bansa. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng bansa. Ito ay sa gitna ng agresibong taktika at banta ng China sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng Executive Order No. 57, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na mapalakas ang seguridad sa karagatang sakop ng Pilipinas sa gitna ng seryosong banta sa territorial integrity nito at sa umiiral na kapayapaan na tinatamasaan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng pagsisikap na maisulong ang kapayapaan at seguridad sa maritime domain, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng seryosong hamon sa teritoryo at kapayapaan nito. Kaugnay nito, nireorganisa at binago ni PBBM ang National Coast Watch Council o NCWC at ginawa itong National Maritime Council o NMC na may mandatong magbuo ng mga polisiya at estratehiya na magtitiyak na iisa at epektibo ang mga hakbang ukol sa maritime security at domain awareness. Si Executive Secretary Lucas Bersamin ang magsisilbing chairperson ng NMC. Ang mga miyembro nito ay ang mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture, Energy Department, Department of Environment and Natural Resources, Department of Foreign Affairs, Finance Department, Department of the Interior and Local Government, Department of Transportation, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Binago rin ang pangalan ng NCWC Secretariat at ito ay ginawang Presidential Office for Maritime Concerns. Ang kasalukuyan namang National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ay magiging attached agency ng NMC. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan ng palakasin ng maritime security at domain awareness na tumatalakay na sa mga isyung nakakaapekto na sa national security, sovereignty, sovereign rights at maritime jurisdiction ng bansa. Dito lamang nakalipas na araw, naglabas na rin ng pahayag ang Pangulo ukol sa pag-atake ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nasa resupply mission papuntang Ayungin Shoal, kung saan 3 Navy personnel ang nasugatan dahil sa pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessel. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang kanyang komunikasyon sa mga kaalyado at kaibigan ng Pilipinas sa international community. Ayon kay PBBM, nag-alok sila ng tulong sa Pilipinas upang maprotektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng bansa. Binigyan din ni Pangulong Marcos na walang hinahanap na gulo ang Pilipinas sa alinmang bansa, lalo na anya sa mga nasyon na nagsasabing kaibigan ng bansa. Ngunit ayon kay PBBM, hindi mananahimik at padadaig ang Pilipinas dahil ang mga Pilipino ay hindi sumusuko. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ng Pulse Asia Research Incorporated na hindi ito bahagi ng anumang black propaganda. Ginawa nito ang pahayag matapos na tuligsain ng liderato ng Kamara ang survey na isinagawa ng polling body kaugnay ng charter change noong nakalipas na buwan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
Bilang isang organisasyon ng mga academic, hindi naging parte o hindi magiging bahagi ng anumang black propaganda ang Pulse Asia Research Incorporated. Ito ang paninindigan ni Ronald Holmes, presidente ng polling body matapos natulig sa inang ilang leader ng Kamara ang isinagawa nitong survey kaugnay ng charter change o CHA mula March 6 hanggang 10, 2024. Dagdag pa nito, 20 taon na nilang itinatanong ang survey questions. Sinisimulan nila ang sequence sa pamagitan ng pagtatanong sa respondents kung sang-ayon sila sa CHA. Kasunod dito ang mga partikular na isinusulong na amyendahan sa saligang batas noon at ngayon. Mayorya ng mga Pilipino o katumbas ng 88% ang hindi sang-ayong maamyendahan ang 1987 Philippine Constitution ngayon ayon sa Pulse Asia Survey. Lumabas ang resulta sa pamamagitan ng pagtatanong sa 1,200 adults sa buong mundo. Tinuligsa ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe ang pagkakaroon ng irrelevant o walang kaugnayan umanong tanong sa Pulse Asia Survey. Bahagi ba raw niya ito ng black propaganda? Naniniwala naman si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David Suarez, na maaaring maapektuhan ng umano'y bias survey questions ang pananaw ng publiko at makahahadlang sa dialogo kaugnay ng constitutional reform. Giit naman ni House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin, dapat maipakita sa survey ang tunay na sentimiento ng taong bayan at hindi magsulong anya ng partikular na agenda. Samantala, naniniwala naman ang mga senador na ang resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay ng CHA ay sapat na dahilan upang di madaliin ang panukalang amyendahan ng saligang batas. Pasado na sa Kamara ang Economic Charter Change, samantalang dinidinig pa ito sa isang subcommittee sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalagang officer in charge ng Philippine National Police Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Ito ay kasunod ng retirement ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kahapon, March 31. Si Peralta ang second in command ng PNP. Naging Chief Directorial Staff din siya bago naging Deputy Chief for Administration. Naging Director din ng Police Regional Office 1. Naitalaga ding Director ng Directorate for Operations at Director ng Southern Police District. Si Peralta ay mista ni General Acorda mula sa PMA Sambisi Class of 1991. Nakatakda itong magretiro sa August 2024. Inanunsyo ng Bureau of Immigration na sisimula ng ipatupad ngayong araw, April 1, ang pagbibigay ng e-pass para sa mga Pilipinong darating sa bansa at dadaan sa mga electronic gate o e-gate sa mga international airports sa bansa. Ayon sa ahensya, bahagi ng pagpapadali ng proseso sa mga e-gates para sa maayos na paglilipat sa tinatawag na label-free border clearance. Kahapon ang huling araw ng paggamit ng arrival stickers. Dagdag dito na makatatanggap ang mga biyaherong Pilipino ng confirmation ng kanilang arrival sa email address na ibinigay sa e-travel system. Paliwanag ng immigration, bagaman tinanggal na ang stickers, maaari pa ring matataka ng arrival stamps ang pasaporte ng pasahero kung kanya itong hihilingin. Nakaranas ng magdamag na mabigat na trapiko ang mga motorista simula kagabi sa Bukawi Toll Plaza patungong Maynila sa North Luzon Expressway. Ito ay dahil sa pagdagsa ng mga biyahero pabalik paluwas ng Maynila matapos ang long holidays sa parteng norte at gitnang Luzon. Mula sa Bukawi Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, good morning. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan at nakakaranas pa ba ng mabigat na trapiko hanggang ngayon sa NLEX? Yes, magandang umaga, Celine. Gabi pa lang ng Sabado na makakaranas nga ng pagskip ng trapiko sa North Luzon Expressway ang mga motorista, partikular sa Bukawi Toll Plaza. Nasundan pa ito kagabi, March 31 hanggang madaling araw kanina, kung saan nakaharanas ng heavy traffic mula Santa Rita, Higinto hanggang NLEX Valenzuela, paluwas ng Maynila. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robby Ignacio, nasa 400,000 ang expected nilang sasakyang babalik pa Maynila galing ng Norte at Central Luzon.
Yung pabalik naman, inaasahan natin na Sabado pa lang ng hapon, meron na pong bibiyahe. Hanggang gabi na po yon. At inaasahan natin na mas ma-traffic pa rin po yung Sunday. Sunday afternoon hanggang gabi. At meron pa po ng umaga po ng Lunes. Dagdag pa ni Ignacio, mabuti pa rin anya kung nakapaghanda sila ng mas maaga kaysa sumabay sa rush hour. Paalala pa rin nila sa mga motorista na umiwas sa init ng ulo, lalo na sa pagmamaneho. Mabuti rin anya na nasa tamang kondisyon ang sasakyan, lalo na ang mga driver upang makaiwas din sa disgrasya. Sana po mas prepared po sila kung sila ibabiyahe. Kailangan din na na-check nila yung mga sasakyan nila na nasa tamang kondisyon. Ganun din po yung mga magdadrive at kahit yung mga pasahero para hindi sila maiinip kasi ine-expect natin talaga na medyo mas mabagal yung ating pagbiyahe ngayon. So bigyan na rin nila ng allowance time yung kanilang pag-travel para kung meron silang hinahabol na time ay makakarating pa rin po sila doon sa expected time nila na pupuntahan. Yan nga, mas mainam po na wag tayong uminit kaagad yung ulo at kailangan ipalagay na natin yung sarili natin na medyo mas may kabagalan yung pag-travel natin ngayon kasi medyo sabay-sabay talaga yung ating mga motorista ngayon na magta-travel. Samantala, para masolusyonan ang heavy traffic, Celine, nag-deploy na nga ng nasa 1,500 NLEX personnel sa mga toll plaza at expressway ng NLEX at SFX. Pinakamarami rito ang mga marshal, patrol at teller. Bukod pa rito, may mga slipper lane na itinalaga ang NLEX para bumilis ang daloy ng sasakyan sa expressway. Samantala, kahit ang RFID lane ay napuno rin kagabi, pero nadamay na lang ito dahil na rin sa haba ng pila sa cash transaction sa Bukawi. Samantala, hanggang alas 6 na lang ng umaga, ngayon nga ang pre-towing para sa Class 1 vehicle malapit sa nearest exit dito sa NLEX Bukawi. At yan mo latest live, balik sa iyo, sige. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa NLEX Bukawi Toll Plaza. Nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang pamunuan ng South Luzon Expressway kahapon, kung saan nagsibalikan na sa Maynila ang ilan nating mga kababayan na nagbakasyon nitong long holiday. Mula sa South Luzon Expressway, may live report si Benedict Samson. Yes, Benedict. Good morning. Kamusta naman dyan sa SLEX ngayon? Good morning, Kat. Good morning, Kuya. At good morning sa ating mga kasambahay. Kat, gaya nga ng inaasahan ay nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang South Luzon Expressway kahapon, kung saan umuwi na nga yung ating mga kababayan na nagbakasyon itong long holiday. Bandang alas 3 ng hapon nang umpisang makaranas ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang SLEX, partikular ng northbound o yung patungo ng Maynila. Umabot sa nasa 9 kilometers ang tail end ng mga sasakyan sa Batino area at 2 kilometers naman sa Carmona City. Mag-aalas 6 naman ng gabi nang bumigat pa rin ang daloy ng trapiko sa Cabuyao San Cristobal Bridge na umabot sa 2.1 kilometers na tail end ng mga sasakyan. Umabot naman ito sa 2.8 kilometers ang Carmona City at 3.4 kilometers naman sa Mamplasan Bridge. Bandang alas 7 naman ng gabi, nabawasan na ang bigat ng daloy ng trapiko sa SLEX, kung saan 3.5 kilometers na lang ang dulo ng pila ng mga sasakyan sa Batino area, 1.4 kilometers sa Mamplasan Binyan Bridge at 800 meters na lang sa Cabuyao San Cristobal Bridge. Pagsapit naman ng alas 9 ng gabi, all light traffic na ang north at southbound ng SLEX mula Santo Tomas, Batangas hanggang Alabang, Muntinlupa. Sa kasagsagan naman ng pag-uwi ng ating mga kababayan, may ilang mga sasakyan din ang naiulat na nagkasagyan na nagdulot din ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ang Regional Mobile Force Battalion 4A naman ay naghandog ng libreng mekaniko at libreng sakay sa ating mga kababayan. Umabot sa 100 mga kababayan natin ang naging benepisyaryo ng libreng sakay at 8 motorista naman na nagkaroon ng mechanical problem sa sasakyan ang napaglingkuran. Samantala ang Cavitex na isa rin sa alternatibong daan pa Metro Manila ay wala namang naiulat na pagbigat ng daloy na trapiko. At so far, on light traffic naman
mula alas 9 kagabi hanggang kaninang alas 6 umaga ay all light traffic naman yung sitwasyon dito sa South Luzon Expressway. Sa ating nakalap na datos ay nasa 2.2 kilometers naman yung nararanasang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayon dito sa may Carmona, sa bahagi ng Carmona City. At yan muna ang ating balita mula rito sa SLEX. Balik sa inyo dyan ka. Maraming salamat, Benedict Samson. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero mula sa iba't ibang probinsya sa mga bus terminal sa Cubao. Samantala, bahagya namang bumibigat ang daloy ng trapiko sa EDSA Cubao. Para sa iba pang detalye, may live report si Harry Ilagan mula sa Cubao, Quezon City. Harry, good morning. Anong oras nagsimula ang traffic dyan sa may Cubao? Good morning, Kuya, good morning, Celine. Kanina pa hanggang 6:30 ng umaga, nagsimula na ang bigat ng trapiko dito sa Cubao. At atasahan pang bibigat yan dahil sa mga bumabiyahe mga kababayan natin para pumasok sa kanilang mga opisina at sa mga eskwelahan sa Metro Manila. Dito sa bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa Quezon City. Sa southbound lane mula Muñoz hanggang sa Timog Avenue ay light traffic pa po ang sitwasyon. Pero ang area ng Amuning at Centris ay mararanasan na ang sobrang bigat ng trapiko. Dito sa Cubao, bumper to bumper na ang daloy ng mga sasakyan, lalo na kung dadaan sa may tunnel area. Ganon din ang dumadaan sa service road sa Cubao Ibabaw, mabigat na din ang daloy ng trapiko. Mararanasan na din ang heavy traffic hanggang sa area ng Santolan. Sa EDSA northbound naman, may traffic congestion lang approaching sa Santolan at North Avenue. Pero the rest ay magaan pa ang daloy ng sasakyan sa mga oras na ito. Silini pinagbabawal ngayong araw ng Lunes sa mga lansanan sa Metro Manila ang mga sasakyan na may plate number ng 1 and 2. Ipinaiiral yan simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, Silin, patuloy pa din ang pagdating ng mga pasahero dito sa EDSA Cubao Bus Terminal galing sa kanilang probinsya tulad ng Bicol, Quezon, Laguna, Batangas, Bulacan at Pampanga. Ang mga ito ay yung mga hindi sumabay sa dagsa ng pasahero kahapon at kagabi lang sa kanilang pamilya ay dahil sa long holiday. Ayon sa pamunuan ng bus company dito sa Cubao, asahang magtutuloy-tuloy pa hanggang mamayang hapon ang pagdating ng mga pasahero dito. Silin, paalala pa rin sa ating mga kasambahay na magbaon ng payong para may pananggalan sa sobrang init ng panahon. At siyempre, magbaon na maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Yan munang update. Balik sa'yo, Silin. Maraming salamat, Harry Ilagan, live mula sa Cubao, Quezon City. Umabot sa 29 na individual ang nasawi dahil sa pagkalunod sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong long holiday ayon sa PNP. 3 pa ang patuloy na pinaghahanap sa Pangasinan at Isabela. Sa kabuuan, naging mapayapa naman anya ang long holiday sa bansa. Target mabakunahan kontra tigdas ang mahigit sa 1 milyong bata sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Ayon sa Department of Health o DOH, 77% ng kaso ng tigdas sa bansa ay naitala sa rehiyon. Dagdag pa ng ahensya na tutulong ang UNICEF sa pagbili ng 1 milyong bakuna kontra tigdas. Magsisimula ang bakunahan ngayong araw hanggang April 12 sa Maguindanao del Norte, Lanao del Sur at Marawi City. Palalawakin din ito sa iba pang lugar sa mga susunod na araw. Nagpaalala naman ng DOH na mag-ingat sa pagdami ng kaso ng tigdas sa bansa. Patuloy ang pagsasagawa ng pagbabakuna kontra pertussis ng pamahalang panlalawigan ng Cavite matapos na umabot sa 36 ang biktima ng naturang sakit kung saan 6 na ang namatay. Kaugnay nito ay isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan dahil sa pertussis outbreak. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson.
Nagsagawa ng house-to-house vaccination o pagbibigay ng pentavalent vaccine ang ilang health workers sa lalawigan ng Cavite matapos na magdeklara ng pertussis outbreak ang pamahalaang palalawigan ng Cavite noong Miyerkules, March 27. Sa tala ng Cavite Provincial Health Office, mula noong January 1 hanggang March 25, 2024, nakapagtala ng nasa 17 confirmed case, 12 ang suspected, ang isa ang probable. Sa 6 na namatay, 4 ang kumpirmado at 2 ang suspected na kung saan umabot sa 36 ang kabuuang bilang. Nangunguna naman ang Bacoor City at Trece Martires City na may parehong tig-6 na kaso, General Trias City na may 5 kaso, General Mariano Alvarez na may 4 na kaso, Carmona City at Silang na may tig-3 kaso, Dasmariñas City, Kawit at Imus City na may tig-2 kaso at Cavite City, Tagaytay City at Bayan ng General Emilio Aguinaldo na may tig-1 kaso. Kaugnay nito, ipinasa ang Resolution No. 3050-2024 kung saan idineklarang nasa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa pertussis outbreak. Sa bisa ng naturang resolusyon, paglalaan ng pamahalaang palalawigan ng nasa 40 million pesos na pondo mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund o PDRRMF na siyang gagamitin sa pagresponde sa naturang kalamidad. Ayon sa Department of Health o DOH, ang pertussis o whooping cough ay isang nakahawang sakit na nakamamatay lalo na sa mga sanggol. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng droplet mula sa paghinga, pag-ubo o pagbahing ng taong na-impeksyon nito. Karaniwang sintomas nito ay sipon, ubo at lagnat, ngunit lumalala ang pag-ubo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Nananawagan din ang kagawaran na kagad na magpakonsulta sa doktor kung makaranas ng malubhang pag-ubo, pangingitim o pagkukulay asul at hirap sa paghinga ang sinumang biktima lalo na ang mga sanggol. Samantala, pinabulaan na naman ng Cavite Provincial Health Office ang umani kumakalat na balita na ilalagay sa lockdown ng Cavite dahil sa pertussis. Panawagan din nila na i-report ang kumakalat na post. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abot na sa $4.5 billion ang lawsuit na isinampa ng school board sa Canada laban sa ilang social media companies dahil umano sa masamang epekto ng naturang app sa mental health ng mga Canadian students. Alamin natin ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey, good morning. Anong mga apps ito na sinasabing nakakaapekto sa mental health ng mga Canadian students? Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. 4 na pinakamalaking school board sa Canada, kabilang ng Ottawa, Carleton, Toronto, Peel at Toronto Catholic ang naghain ng kaso sa Ontario Superior Court upang panagutin ang Meta, Snapchat at ByteDance social media companies hinggil sa masamang epekto ng kanilang produkto sa mga mag-aaral. Nag-aalala ang mga ito sa negatibong epekto ng naturang apps sa pag-iisip, pag-uugali at pag-aaral ng mga kabataan sa kanilang paaralan. Inihayag rin ng mga ito ang umano'y mapagsamantala at mapang-abusong paraan ng social media platforms upang kumita ng malaki sa halip na isaalang-alang ang mental health ng mga estudyante. Anila pa nakaka-addict ang nature ng mga social media apps at nakapagdudulot din ng mga kaso ng cyberbullying, kalinsabay ng mental health issues. Kaya naman nanghihingi ito ng compensation na aabot sa halagang 4.5 billion Canadian dollars. Pilin ito ang kauna-unahang klase ng kaso dito sa Canada. Ngunit matatandaang mayroon na ring naganap na lawsuit sa Estados Unidos, partikular nga ang inihain ng halos 33 estado sa bansa, kabilang na ang California at Illinois. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Bumagsak ang malakas na ulan sa Southern California nitong weekend sa California, USA. Samantala, inaasahan naman ang mas maraming pag-ulan na may posibilidad na magresulta ng mga travel disruptions at pagbaha sa England at Wales sa United Kingdom. Narito ang report ni Abby Valdez.
Dumaan sa Southern California bandang umaga nitong Sabado, March 30, ang isang malakas sa pag-ulan na nagdulot ng pagtataas ng flood warnings at pagkakaroon ng flash flooding sa rehiyon. Inaasahan na pagkatapos humina ang ulan sa Los Angeles ay lilipat ito pa south at ayon sa National Weather Service ay maaaring makakita ang Grapevine at ibang mountain areas ng 3 talampakan ng niebe. Samantala, ang forecast ng Met Office sa England at Wales ngayong Lunes ay mas maraming pag-ulan na may posibilidad na magresulta ng mga travel disruptions at pagbaha. Naglabas ang Environment Agency ng 17 warnings para sa maaaring pagbaha sa mga bahagi ng Wiltshire at Gloucestershire at 132 flood alerts sa buong Southern England. Babagsak ang pinakamalakas na ulan mula Yorkshire southwards habang ang Scotland at Northern Ireland ay mananatiling maliwanag ang panahon. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril ang Filipino Restaurant Month sa Toronto, Canada. Participating restaurants ngayong taon umabot na sa 27. Narito ang report ni Oraline Quijano. Inilunsad dito sa Toronto, Canada ang Filipino Restaurant Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril kung saan itinatampok ang iba't ibang Filipino cuisine. Ngayong taon ay may 27 na ang participating restaurants mula sa iba't ibang probinsya ng Canada na gagawa ng kanilang prefix o full menu sa buong buwan ng Abril. Ayon kay Chef Daniel Cancino ng Mineral, may nais siyang iparating sa pamamagitan ng kanilang nilulutong pagkain. I hope that I can express like my nostalgia and me growing up and childhood and memories through our food at Mineral, because food is an expression, it's an art. Layo ng Filipino Restaurant Month na makilala pa ang Filipino cuisine sa Canada at upang masuportahan at matulungan na rin ang paglago ng Filipino restaurant sa bansa. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Filipino cuisine sa iba? I think the main thing is the community and being able to expose them to the cuisine and like not just the food itself but the culture. I think that helped really propel just the exposure, and I think just in general people want to see and experience something new, right? Because obviously Chinese and Japanese, Korean, Vietnamese, Thai, these are all staple cuisines in Toronto and all over the world, and I think having something like Filipino or even Laotian or even like all these different Southeast Asian cuisines, being able to see and experience them and appreciate them, I think gives that exciting newness to it. So I think that's one of the... May mensahe naman ang konsulado sa Filipino community na suportahan ang Filipino Restaurant Month. Inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan na suportahan ang mga participating restaurants sa Filipino Restaurant Month in Canada. And this is across Canada. Here in Toronto, please visit Mineral and Mother Tongue. Please check their websites and social media for more information. See you there! Oraline Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitabla ng Agriculture Food Masters ang ikalawang game sa serye ng Best of 3 Finals game nito kontra sa SSS Cabalicat para sa UNTV Cup Season 10 Finals. Samantala, itinanghal naman bilang season MVP si DA Food Master player Ellie John de Guzman. Narito ang report ni JP Nunez. Garbage minutes, final 6 seconds and counting. Hindi pa natatapos ang serye ng laban ng SSS Cabalicat at Department of Agriculture Food Masters sa finals game ng UNTV Cup Season 10. Kagabi, mainit ang naging tagisan ng dalawang koponan sa hardcourt ng PhilSports Arena sa Pasig City.
Sa simula pa lang ng laban, unang nakalamang ng 4 na puntos ang DA Food Masters. Nakatabla ang SSS Kabalikat pero nagsunod-sunod ang pagbuslo ng Food Masters hanggang sa umabot ng double digit ang lamang nito. Nagtapos ang first quarter pabor sa DA sa score na 23-11. Sa second quarter ng game, lalo pang lumobo ang double digit na lamang ng Food Masters na umabot ng 22 points. Pero bago matapos ang quarter, naibaba ng SSS ang kalamangan sa 15 points at nagtapos ang first half sa score na 50-35. Pagpasok ng third quarter, inalagaan na ng Food Masters ang kanilang kalamangan na hindi bumababa ng 20 points. Lumamang pa ng 27 points ang Food Masters matapos maalis sa game ang scorer ng SSS na si Carl Kiambao dahil sa pangalawang unsportsmanlike foul. Sa pagtatapos ng third quarter, bahagyang nakahabol ang SSS at muling naibaba ang lamang ng DA sa 15 points. Pabor pa rin ang game sa Food Masters sa score na 72-57. Ryan with a fake. Leaves in for the long two. They'll take that. Sa fourth quarter, tila pumabor na talaga sa Food Masters ang Game 2 ng serye dahil hindi na naibaba ng SSS ang double-digit na abante ng DA. Nagtapos ang game sa score na 90-74 at naipwersa ng Food Masters ang Game 3 ng finals. Itinanghal na best players of the game sina Sean Ko na nakakuha ng 28 points, 9 rebounds, 6 assists, 2 steals at 4 blocks. Habang si Julius Kasaysayan naman ay 11 points at 3 rebounds. Sumaksak na sa isip namin na wala nang bukas. So pag nakuha nila to, wala na, pahinga na lahat. So awat tulong po ng Diyos sa naibigay sa amin yung panalo. Talagang pinaghirapan po namin talaga through practice yung mga adjustment nila coach na ginawa. Basic lang, just on an ordinary game, nagkataon lang ng championship talaga. So basically, same lang talaga lahat. Definitely, we'll give everything for Game 3. Thank you Lord kasi talagang binigyan pa kami sa pagkakataon na ma-prove na deserve din kami mag-champion, lumaban sa championship. Wala namang ganong adjustment. It's so happy na mas maganda lang ang momentum sa amin. Tapos hindi nila ma-counter yung ginagawa namin sa opensa. Aminado naman si SSS Kabalikat coach Ronald Tubid na nagkaroon ng pagkukulang sa ginawang estratehiya sa laban. I told them wala tayong depensa. I think outcoach ako this game. Ayon sa parehong team, ibubuhos nila ang kanilang best effort para makuha ang championship title sa UNTV Cup Season 10. Nanalo kami because of our defense. So wala naman sigurong extra something na ano dun, hindi dumipensa. So, we need to play defense for us to run. Defense talaga. You go home or you win the game sa amin. So, motivation is very important ngayon sa amin. Kailangan ma-motivate ang players na ito na kami. So, dapat pagbutihan namin sa practice, ma-execute lahat para sa game, magawa lahat. Dahil sa ipinakita ng DA Food Masters, kumpiyansa ang mga taga-suporta nito na sila ang magkakampyon sa Do or Die Game 3. Ito talaga yung inaabangan ng DA. Thankful kami na nakarating sila sa finals. Kahit na mahirap yung mga pinagdaanan nila. Kapit lang, hindi pa tapos yung game, meron pang oras, pero alam namin na aabot sila sa Game 3. Go DA! Sobrang intense! Grabe! Confident ako, once na nanalo ko yun, makukuha nila yung Game 3. They will make it. They will make it. Go DA! Hindi naman papayag ang mga taga-suporta ng SSS at naniniwalang muli itong babawi upang hiranging kampyon sa Season 10 ng Liga ng mga Public Servants. Ngayon lang yan for Game 2, pero for Game 3 babawi kami. Yes! Winner kami! We are the champion! Yes, makuha namin sa Game 3! Babawi kami sa susunod na game. Mas nadamihan pa namin yung audience na pupunta dito para manood. Go, go, go! SSS! Kaya natin yan! Kapit lang! Sa
Samantala, hinirang naman na most valuable player of the season at scoring champion si Elijan de Guzman ng DA Food Masters. Parang testament kasi yun ng hard work. Hindi lang ako, pati yung buong team. Kasi kung wala sila, hindi ko rin naman makuha yung award. Defensive Player of the Year naman si NHA Home Masters center Marvin Mercado. Kasama naman sa Mythical 5 sina Elijan de Guzman ng Food Masters, Marvin Mercado ng NHA Home Masters, Listian Amparado ng SSS Kabalikat, Darwin Cordero ng AFP Cavaliers at Alfie Grijaldo ng DENR Warriors. Samantala, kaakibat ng tagisan sa hardcourt ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa mga partner agencies ng UNTV Cup. Nasa halos 200 ang naasistehan sa kanilang concern mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nakatakda namang isagawa ang third game sa pagitan ng DA Food Masters at SSS Kabalikat sa darating na April 15 sa PhilSports Arena sa Pasig City. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Hebrews chapter 11 verse 6 na nagsasabi, "But without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ng may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Good morning, Kuya! Mga kasambahay, happy viewing po ulit sa lahat po ng nakatune in sa ating programa ngayong Monday morning. At para po sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update muna tayo sa mga motorista. Dagdag bawas po sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa atin ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 40 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Pero meron na mga 50 hanggang 70 sentimos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. At good news sa mga gumagamit ng kerosene dahil aabot sa piso ang tinatayang mababawas sa presyo ng bawat litro nito. Kaya kung kayo ay gumagamit ng gasolina, magpa-full tank na po kayo ngayong araw. Pero kung diesel at kerosene naman ang gamit ninyo, pwede kayong magpakarga bukas para mas mura ang presyo. Kawawa naman yung mga gamit ni gasolina. Hati yung natin, ligaya natin. Oo, Masaya tayo para sa mga jeepney drivers, mga ganyan. Pero malungkot tayo para sa mga gasoline users. Nakakaano na mag-commute, magbiyahe-biyahe na rin. Parang nung sa traffic pa lang, itsura pa lang ng traffic, parang mas gusto mo na rin talaga nung napanood ko si Harry Ilagan kanina, di ba? Ang luwang dun sa may, sa may carousel, tapos yung daanan mismo ng mga private vehicles, napakasikip. Mas gugustuhin mo na lang mag-commute, mas tipid pa. Totoo. Buti na nga lang nagtaas sila. Ngayong, tapos na yung holiday, tapos na sila magbakasyon. Pero baka may mga hahabol pa dyan. Pero last week kasi nagtaas din. Nasa piso mahigit. Puro price hike, no? Halos 3 linggo na yan. Sunod, actually. Next week, tumaas. Para balance lang ang buhay. Pero abiso naman sa mga motorista pa rin sa Valenzuela City. Pansamantala po munang sarado sa trapiko ang main access road ng San Isidro Labrador Parish sa Barangay Malinta mula ngayong araw, April 1 hanggang sa susunod na Lunes, April 8. Ito po ay dahil sa isinasagawang segment installation ng DOTR North-South Commuter Railway Project. Para po sa alternatibong ruta, pwede po muna kayong dumaan sa access road within PNR area. Umaasa po ang lokal na pamahalaan sa pangunawa ng mga maapektuhang motorista.
At least hindi nila sabay nung ano naman, nung mismong tawag dito, nung bakasyon ng mga karamihan sa mga tao. Pero siguro nga parang mas maganda kung doon yun, no? Kasi nakapahinga. Sila naman ang walang bakasyon. Totoo naman. Tama naman. Madami nga yung mga maintenance, ganyan, mga wala talaga silang bakasyon kasi sila talaga yung, ito na rin, nilulubos na rin kasi ng mga company na sa mga oras na yun, doon sila magsagawa ng maintenance, cleaning operation. Double pay naman. Oo. Kaya sulit na rin. Sulit. Ito naman po, paalala naman po mula sa Office of the Senior Citizens Affairs ng Pasay City. Narito po ang schedule ng pamamahagi ng birthday gift para po sa mga ipinanganak ng buwan ng January. Sa mga senior citizens po ng Barangay 182 at 201, maaari nyo na pong makuha ngayong araw ang inyong cash gift. Bukas naman po, April 2 ang schedule ng Barangay 1 hanggang 59. Sa Miyerkules naman po, pwedeng kunin ang birthday gift ng mga taga-barangay 60 hanggang 119. Sa April 4 naman po, ang mga senior citizen ng Barangay 120 hanggang 171 po. Habang sa Biyernes naman ang schedule ng mga taga-Barangay 172 hanggang 182 at Barangay 184 hanggang 200. Maaari pong kunin ang birthday gift sa OSCA office mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At paalala din po, sa mga magka-claim, huwag pong kalimutan dalhin ang photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen po ang kukuha. Kung authorized representative naman po, kailangan po ng authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative, at original Pasay OSCA ID po ng senior citizen. At kung kayo po ay may katanungan, makipag-ugnayan lang po sa tanggapan ng OSCA mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. sa mga numerong 8804-0976 o 8846-7703. Para po sa updates, i-follow ang LGU Pasay PIO official Facebook page. Ay, ayan birthday gift. Nakita ko nga sa sa page ng Pasay PIO, marami ring nag-share na especially yung mga barangay na mga designated na magpapamahagi ng mga cash gifts. Tapos yung mga, parang feeling ko mga authorized representative kasi nagtatanong sila, ano po ba yung mga ibang requirements pa? Tapos yung iba, nagtanong, magkano ba yung cash gift? Hindi ko sure kung tama itong nakuha kong information, pero may nagsabi 1.5 daw. Wow. So malaking bagay na rin yun, di ba? Pangbili ng mga maintenance. Siguro kasi karamihan naman sa mga senior citizens natin, meron na silang mga maintenance din. So, malaking bagay ang 1.5. Kung 1.5 nga po, di ba? At least. At sa mga naghahanap naman po ng trabaho, job alert po para sa mga Navotenyo. Yan. Nangangailangan po ng Navotas Polytechnic College ng isang Administrative Aid 4 or Cash Clerk 1 at 2 Administrative Aid 3 or Clerk 1. Habang nangangailangan naman po ang Navotas Anti-Red Tape Authority o ARTA Unit at Navotas City Library ng tig-isang clerk. Para sa mga interesadong aplikante, narito po ang mga requirements. Huwag pong kalimutan magdala ng letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, City of Human Resource Development Officer. Pakilagay lamang po ang posisyong inyong ina-applyan. Magdala din po ng accomplished personal data sheet na madadownload sa tinyurl.com/hrnavotaspds at copy of CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. Maaari po itong ipasa sa City Human Resources Development Office sa first floor ng ating City Hall o i-email sa chrdo@navotas.gov.ph. Ang deadline po ng pagpapasa ng application ay sa April 5, 2024, araw po yan ng Biyernes. Para sa iba pang impormasyon, i-check lamang ang Navotenyo Ako official Facebook page o kaya ay tumawag sa CHRDO sa numerong 8281-8531 Local 106. Ayan, saktong-sakto sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na yung mga gustong magtrabaho sa gobyerno, pwedeng na po silang mag-apply.
Oo, lalo na sa mga nag-take ng mga civil service commission eligibility. Naalala ko kasi dati, ayun yung gusto kong i-take. Yung mga kasama ko before, na nag-take sila estudyante pa lang. So ako kasi di ko gets ko ano yung civil service examination. So ako parang nainggit tuloy ako sa kanila kasi sila nakapag-test na. Ngayon, hindi pa ako nakapag-test. Iba kasi kapag fresh ka pa, pag estudyante ka pa, fresh pa yung mga knowledge. Kaya pwede pa naman, bro. Pwede pa naman. Mahabol pa yan. Sana. Ako rin hindi pa eh. Try mo na ngayon habang estudyante ka. Tingnan natin kung kaya pa ng brain. Diba? Pero ito mga kasambahay dun sa mga kasambahay natin na mag-apply ng trabaho, palabas-labas ng bahay. Paalala naman po para sa inyo at sa ating mga kasambahay. Tumataas po ang kaso ng pertussis o whooping cough sa Pilipinas. Ito po ay lubhang nakahahawang sakit na nakamamatay lalo na po sa mga sanggol. Kumakalat ang bakterya na ito mula sa paghinga, pag-ubo at pagbahing ng may pertussis. Nagsisimula ang sintomas sa sipon, ubo at lagnat pero lumalala ang pag-ubo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ang whooping cough ay sinusundan ng matinis at ipit na paghinga matapos umubo, gaya po nito. Maaari din itong magdulot ng pagsusuka pagkatapos umubo. Kung makararanas ng malubhang pag-ubo, pangingitim o pagkulay asul o hirap sa paghinga, agad na po kayong magpakonsulta sa doktor. Para naman maprotektahan ang mga bata, kumpletuhin ang 3 doses ng bakuna. Maaari po kayong magpunta sa pinakamalapit na health center para mapabakunahan ang inyong mga anak. Nakakatakot. Yung ubo pa lang, di ba, na naririnig natin. Hindi yun pangkaraniwan eh. Kaya sana kung may nakikita tayo ng mga ganun sa mga, lalo na sa mga anak natin kasi mas mataas pala yung fatality sa kanila. Ipa-check up natin agad. Huwag natin isipin, huwag na tayong magdalawang isip na ay baka normal lang to na sakit. Kasi kung talagang laganap yun ngayon, hindi imposible na yan yung makuha ng mga anak natin. At tayo rin, maging responsable rin tayo kung tayo yung, may mga kasama tayong mga bata sa bahay. Tayong matatanda, magsimula sa atin na wag lumabas tayo, dapat naka-face mask pa rin. Kumbaga, magdoble ingat tayo. Parang isipin natin may COVID ulit. Ganun. Kasi kung kumakalat, nakakatakot na magpatuloy eh. Saka dun sa mga nagbakasyon, hindi naman natin alam kung sino yung mga nakahalubilo natin, di ba? Hindi natin alam yung mga simpleng na bahing lang. Diyan, baka mamaya humina ang immune system. Kahit na tayo po ay naarawan, ganyan. Baka mamaya kasi dahil nga dun sa daming ng tao na na-surround sa atin, baka tayo mahawa din or yung pamilya natin nahawa na. Di natin alam. Mag-ingat lang po tayo at palakas tayo ng katawan. At yan po na muna po ang ating advisories for today. Pero sa ngayon, magbabalik tanaw muna tayo sa ating kasaysayan. Kinikilalang national animal ng bansang India ang tigre o tiger. Pero halos maubos na ang populasyon ng mga ito dahil sa pangangaso, kung kaya't naglunsad ang Indian government ng isang tiger conservation project noong 1973. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. April 1, 1973, sa araw na ito ay inilunsad sa bansang India ang Tiger Conservation Initiative na pinangalan ng Project Tiger. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, tinatayang ang bilang ng mga tigres sa bansang India ay nasa 50,000. Ngunit dahil sa walang tigil na panghuhuli upang maibenta ang balat ng mga ito sa black market, ay mabilis na nangaunti ang populasyon ng mga tigre. Nakaapekto rin sa pagliit ng bilang ng mga ito ang mga isinagawang deforestation para sa mga developmental activity. Noong 1972 ay bumaba na lamang sa 1,800 ang numero ng mga tigre at pagsapit ng 1973 ay nabawasan pa ito at ang natira na lamang ay 268. Dahil sa pangyayaring ito ay nabahala ang pamahalaan at gumawa ng hakbang upang mapreserba ang lahi ng mga tigre na kinikilalang national animal ng bansang India. Bilang proteksyon sa mga tigre ay inilunsad ang Project Tiger noong 1973 na pinangasiwaan ng National Tiger Conservation Authority. Ang proyekto ay inilunsad sa Jim Corbett National Park na nasa distrito ng Nainital sa estado ng Uttarakhand. Marami pang lugar ang mga itinalagang conservation area upang matiyak ang seguridad ng mga tigre, maging ang habitat ng mga ito.
Bunga nito ay tumaas ang bilang ng mga tigre at noong 2022 ay mayroong naitalang 3,682 na katumbas ng 75% ng global tiger population. Yun yung mga conservation. No? Tsaka maganda dito sa Project Tiger ng India, talagang tinake nila to seriously kasi ginawa na nila ng batas eh. Tapos yung may mga rin sila, naipag-collaborate din sila sa mga international organizations which is yung IUCN tsaka yung CITES wherein mga mga international organizations na kumbaga nagfo-focus sila sa mga pag-conserve ng mga plants and animals. So nakipag-collaborate din sila. Tapos nagfo-focus din sila sa mga initiatives like yung mga research about sa tigers, sa pagpe-preserve, like for example yung mga ecology, yung mga habitat nila kung kasi itong nangyari pala sa Project Tiger kasi nagkaroon ng mga habitat loss. Kumbaga talagang alaki ng impact sa pagbawas dahil nga rin sa mga poaching, sa mga hunting ng mga tigers. Kaya ang laking kumbaga ang gandang initiative ng India para ma-preserve kasi ito pala yung dominant na animal sa India, itong mga tigers. Kaya isa sa mga nila to, kumbaga mga animals na kapag sinabing tigers ay marami sa India. Kaya ang gandang proyekto ng India. Saka na-recognize sila sa buong mundo, 'di ba? Itong conservation program na to, yung kinilala nga na isa sa mga most successful. Kasi nag-start yata ito from 9 lang na mga conservation facilities, mga reserve. Ngayon nasa 47 na siya. Tapos hindi lang kasi sila nag-focus sa tiger lang. Sa tiger na yun, pati yung community in-involve nila. Ang ginawa nila, dahil kung nakita nila na yung community na yun, ang pinagkakakitaan na yung pag-hunt ng mga tiger, pag-poach, ang ginawa nila, nagbigay sila ng mga alternative programs para kumita sa ibang paraan yung mga tao. Kaya ang gandang proyekto, ang dami nilang natulungan, pati na rin yung environment. Saka meron pa rin silang, bukod dun sa Project Tiger, meron pa rin silang mga ibang projects like yung Project Elephant na nagawa nila. Magandang mga conservation na kahit tayo din mapapaisip, ano ba yung pwede nating maging ambag para hindi tayo makabawas dun sa habitat loss. Yun nga sinasabi na biodiversity loss ng flora and fauna. Kasi alam natin na napakahalaga niyan eh. Yung natin, kumbaga, kailangan natin ng isa't isa. Hindi lang silang may kailangan sa atin, tayo kailangan din natin. Saka nung una nga iniisip ko kung paano ba nila hinahunt yung mga tiger. Kasi diba aloof sa mga tao, yung mga tiger na to. Sabi ko, paano nila nahahunt pa to? Sila na nga yung tiger na nga mismo yung lumalayo. Yung pala ang nangyayari, isang magandang symbol daw kasi ng health ng forest, ito mga tiger. So kapag marami daw tiger sa isang forest, ibig sabihin healthy yung forest na yon. Pero ang nangyayari, kapag nagiging unhealthy na siya, kulang na sa resources, hindi na maganda yung lupa, yung mga tiger daw umaalis. At ang pinupuntahan ng mga tiger yung mga taniman, yung mga fields na mga tao, kaya napopoach sila. So, ang tendency nun, dahil nga nagmamigrate yung mga tiger sa ibang lugar, kung saan maraming tao, dun sila nahuhuli. Kaya mas dumami din talaga yung nagpo-poach, tsaka nag-hunt. Kaya importante rin talaga yung natin, ma-preserve natin yung mga animals natin kasi part yan ng ecosystem natin. And with that, ayan po ang ating Today in History. Ngayon naman may tanong ako sa inyo. May nag-coffee na ba sa inyo ngayong umaga? Iisip ko pa lang mamaya. Mamaya siguro. After nito. Baka kasi mag-palpitate ako. Nagbabasa ng sky. Ba't pa naman nating napahinga? Totoo. Baka nga hindi na tayo marunong magsalita. Worry ko kanina eh. Kayo ba mga kasangbahay, nagkape na ba kayo? Kasi kung mahilig kayo magkape, lalo na kung ang gusto nyo ay brewed coffee, yan, mahilig din ako dyan sa mga brewed coffee, Sa mga coffee lovers dyan na di alam kung anong gagawin sa mga coffee grounds, huwag nyong itapon yan mga kasangbahay dahil marami tayong pwedeng paggamitan yan. Narito ang ilang sa mga tips sa You Can Do It. Isa ka rin ba sa mga tinaguriang coffee lover? Ayon sa pagsusuri, 90% ng Filipino household ang bumibili ng kape at ang bawat Pilipino ay kumukonsumo ng 2.5 tasa sa bawat araw. Ang Pilipinas ay isa sa maliit na bilang ng mga bansa na nakakapag-produce ng lahat ng 4 na klase ng kape na Arabica, Liberica o Barako, Excelsa at Robusta. Tayo lang naman ang second largest consumer of coffee in Asia, pumapangalawa sa bansang Japan. Sa mga kapwa coffee lover,
hindi natin maikakaila ang kasiyahan sa pag-inom nito at hindi na rin natin naiisip ang mga coffee grounds na naiiwan matapos natin magtimpla ng kape. Ngunit hindi alam ng karamihan sa atin, ang mga coffee grounds na naiiwan matapos ang brewing ng kape ay kapaki-pakinabang pa rin sa atin. Kaya naman tuklasin ang uses of coffee grounds na kayang-kaya mong gawin. Una, ito ay pangtaboy sa mga insekto at nakakapigil din ito sa pagpaparami ng lamok. Maghanda lamang ng spray bottle, tubig at coffee grounds. Haluan din ito ng kaunting drops ng essential oil para ma-enhance ang mixture. Pakuluan ito para makagawa ng concentrated spray. Pwede mo na itong ispray sa inyong bakuran, lalong-lalo na sa mga lugar na may storage ng tubig kung saan nangingitlog ang mga lamok. Ang amoy nito ay nakakapagtaboy ng mga insekto, kagaya ng epekto ng citronella spray. Ayon din sa pananaliksik na isinagawa ng Fukuoka University, ang pag-spray ng mixture ng coffee grounds at tubig ay nakakapigil sa growth ng itlog ng lamok o hindi na nito mabubuo pa ang cycle para maging isang ganap na lamok. Pangalawa, dahil sa aroma ng coffee grounds, magagamit din natin ito as deodorizer. Dahil sa mga nabubulok na gulay at iba pang pagkain na nasa loob ng ating refrigerator, bumabaho ito, ngunit hindi na natin kailangang mag-alala. Ang coffee grounds ay makakatulong na masipsip ang mababahong amoy. Mag-iwan lamang ng coffee grounds sa loob ng iyong refrigerator. Pwedeng-pwede mo rin itong gamitin sa iyong gym bag o kahit pa sa mabahong sapatos. Pwede rin itong gawing scrub sa ating mga kamay pagkatapos nating magluto at mawawala ang natitirang amoy ng sibuyas at bawang. Pangatlo naman, ang coffee grounds ay makakatulong sa ating skincare. Ika nga nila, if you can't eat it, don't put it on your skin. Isa ang coffee grounds sa mga natural skincare na pwede nating gamitin para panatilihing acne-free ang ating mukha. Sa pag-scrub ng coffee grounds sa ating mukha ay makakatulong na mawala ang dead skin cells at mag-unclog ang ating pores. Ayon sa medisina, dahil sa chlorogenic acids na nasa coffee grounds, ito rin ay nakakatulong para maalis ang pamamaga sa ating mga balat, dulot ng acne. Pang-apat, ito ay ginagamit din sa ating mga halaman. Mahusay na pataba sa lupa ang coffee grounds. Maraming nutrients ang ibinibigay nito sa lupa, kagaya ng nitrogen, potassium, magnesium, calcium, at iba pang minerals. Nakakatulong din ito sa mga bulate at nagpapababa ng amount ng heavy metal sa lupa. Para sa mga plantita at plantito, ano pang hinihintay ninyo? Kaysa itapon ang coffee grounds, ibigay na lang sa iyong mga halaman. Last but definitely not the least, para sa mga tagahugas ng mga kaldero. Malaking tulong ang coffee grounds upang maalis ang grease na naiiwan sa ating mga kaldero at kalan. Nakakatulong din ito sa pagtanggal ng bakterya na nasa lababo, panluto, grills, at iba pang patungan sa ating bahay. Nakakatulong ang coffee grounds sa mga ganitong gawain dahil sa coarse texture nito o malalaki at magaspang na particles. Simpleng-simple lang ang paggamit nito dahil direkta lang nating ilalagay ang coffee grounds sa ating mga kaldero at pwede na nating mahugasan ito ng mas maigi. Patuloy na natututo ang mundo sa mga bagong paraan upang makapag-recycle pa tayo ng waste products. Makakatulong ito sa ating kapaligiran na tayo rin naman ang nakikinabang. Kaya naman huwag nating basta-basta itapon ang ating mga coffee grounds dahil may uses pa ito na napakadali lang gawin. Ika nga, you can do it! Dami palang uses no, ng coffee grounds. Pwede siya sa mga insect repellent. Kasi yung naalala ko yung citronella, di ba usually sa mga mosquito. Yes. Ito pwede palang alternative, haluan lang natin ng oil. Tsaka pwede rin siya sa skincare pala. Diba? Yun ang na-try ko. Ako din. Pero yung iba, hindi ko na siya na-try doon. Panlinis ng kaldero. Oo nga no, maganda nga rin yung Maraming panlinis ng Ang naisip ko pa naman, kapag kape, baka umitim lang yung kaldero. Maganda pala siyang scrub. Scrub. Actually, nagawa ko nga din yun dati kasi nga sabi nila, maraming anti-oxidant properties nga. Ito, natutunan ko lang yan sa mga articles na nababasa ko, mga foreign articles. Marami rin naman kasi talaga tayong natututunan, di ba, sa mga foreign articles or kung mismo nandun tayo sa ibang bansa, di ba, first hand makikita natin, matututunan natin yung mga ganung bahay. Pero,
Sa kabila nun, medyo mahirap naman talaga kasing manirahan naman sa ibang bansa. Lalo na kung ang nakapalibot sa'yo hindi mo mga kalahi. Kaya nakakasaya po ng kalooban kapag meron kang naging kapitbahay na kapwa mo Pilipino. Ganyan kasi ang naramdaman ng bida sa ating Kristiyano drama na si Mommy Oli. Kaya nga inaabutan niya palagi ang Pinoy na kapitbahay ng iba't ibang pagkain na niluto niya. Kaso lang, hindi mainit ang pagtanggap nito sa kanya at ginawan pa siya ng masama. Itutuloy pa din kaya niya ang mabuting pagtrato sa kapitbahay? Panoorin natin. Ay, ang mga halaman ko. Ang ganda niyo. Ay, naku. Ganyan. Sana nga mamulaklak pa kayo ito. Ang aking paborito. Ang ganda ng kulay. La, 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 la. Diligang kayo araw-araw. La, 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 la. Nanay Oli, salamat na po pala sa pinadala yung soup. Ito na po yung container niyo. Pasensya na po, naabala ko pa po kayo. Wala yun. Ang importante, gumaling ka. Salamat sa Diyos. Sige po, salamat po. Hello? Pilipino? Oo. Ay, salamat sa Diyos. May kapitbahay na akong Pilipino. Ako si Oli. Pwede mo akong tawaging Nanay Oli. Diyan lang ako nakatira, sa kabila. Okay. Ang ganda naman ng batang ito. May pamilya ka ba? Wala akong nakikita. Ang asawa na anak ko. Ganun ba? Ay, eto nga palang welcome gift ko sa'yo. Ay, welcome to the neighborhood. Okay lang po kami. Sige na, kunin mo na. Nakakahiya po, okay lang. Kunin mo na. Okay. Mahilig ka pa sa Filipino dish? Dandalang kita araw-araw. Thanks but no thanks. Okay lang ako. O sige, alis na ako. Basta kung kailangan mo ako, andyan lang ako, ha? Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.
titigil tong matandang to. Napakakulit. Saan kaya yun? Ito. Taka ngayon. Hello, Ma? Hello, anak. Nasaan na kayo? Naku, nakalimutan ko. Baka di kami makapunta. Busy kami. Ano bang meron? Birthday ko kasi. Ha? Birthday mo? Naku, Ma. Pasensya na. Nakalimutan ko talaga. Naganda ka ba? Hindi, wala nga akong perang panghanda eh. Sorry talaga. Next time talaga, ha? Punta kami next time. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na lang. Namimiss ko na kasi yung mga apo ko eh. Sige, pasensya na. Next time na lang bawi kami. Bye. Bye. Mukhang di na dadating yun, Success. Ay, nako, yan na naman siya. Kulit mo, nga talaga naman bumalik ka pa. Ano bang tingin mo sa amin? Wala kaming makain? Anong tingin mo sa anak ko? Hindi ko rin kayang pakainin? Nakakaawa ba kami sa'yo? Hindi mo ba nahalata yung mga pagkain dinadala mo? Ayaw namin, tinatapon ko nga lang yan sa basura eh. Ano? What's your deal? Pasensya ka na, late na ako nakaluto ngayon eh. Gusto ko lang naman makatulong. Sa'yo na yan, ha? Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Please, umalis ka na!
naman niya. Kahit anong pang-aaway ko, mabait pa rin siya sa amin. Nagawa pa din niyang sagipin si Chazzy. Tapos, lagi pa niya kaming pinapakain. Napakabuti naman niyang kapitbahay. Pero hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit siya ganyan? Nanay Oli, sasoli ko lang po pala yung Tupperware nyo. Chazzy, give mo na kay Lola. Happy birthday, Lola! Nalaman ko po pala na birthday nyo. Happy birthday po. At saka, pasalamat ko na rin po sa pagsagip nyo kay Chazzy. Tanong ko din po, bakit ang bait-bait nyo po sa amin? Bakit lagi nyo po kaming pinapakain na kahit na ang sama-sama ko po sa inyo? Dahil ang turo sa amin ay maging mabuting kapitbahay. Kahit ginagawan ka na ng masama, dapat gantihan mo pa rin ang kabutihan. Ngayon, naiintindihan ko na po. At tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Hebreo 10:24. Ate Silly, may question ako. Kasi mayroong mga tao na bago pa man makalapit sa kanila yung mga tao na parang bago pa nila, meron silang makaklose, merong iba na dinidistansya na nila kagad yung sarili nila. Meron bang specific na parang condition yung mga ganong tao na ayaw nila na ma-attach dun sa isang tao? Oo. Meron kasi tayong tinatawag sa psychology yung iba't ibang uri ng attachment. So, ito yung nangyari sa kanya, para siyang meron siyang personality ng avoidant attachment. Ang nangyari sa kanila, siguro nung bata sila or before, nakaranas sila ng maraming abandonment. Halimbawa, kailangan nila yung nanay nila, pero during that time, hindi available yung nanay niya. So, feeling niya mag-isa lang siya. Or nakaranas siya, naiwan siya ng magulang, naiwan ng tatay, or ng mga kaibigan, or mag-break sila ng in a relationship. So, dahil sunod-sunod yung pain or nung abandonment na naranasan niya, magkakaroon siya ng feeling na, lahat ng tao na malapit sa akin, iniiwan ako later on. So, ang gagawin, in the future, sa mga relationship niya, sa mga susunod, ang gagawin niya, ipoprotektahan niya na yung sarili niya from that pain. So, halimbawa, nakaklose kita ngayon, naging kaibigan kita, parang nakita ko, ay, mabait ka, gusto ko tang i-friend. Pero kapag unti-unti nagiging close na tayo, may isip ko na parang, ay, bakit nagiging close ako? Ang sarap ng feeling na yun. Kaya lang baka susunod, iwan niya na naman din ako. Ang gagawin ko, magsa-self-sabotage na ako. Uunahan na kita na iwan mo ako. Ako na mismo yung lalayo sa'yo. So, nagiging avoidant ako sa mga relationship kasi ayaw ko maramdaman ulit yung pain na iwan mo ulit ako. May mga ganyan. Kaya nga, ang sobrang ganda na lesson na binigay nito ni nanay kasi din natin makikita talaga na minsan may mga tao sasabihin nila na ako na nga gumagawa sa'yo ng bubuti, tapos ako pa yung naaway mo, bahala ka dyan sa buhay mo. Pero dito pinakita na huwag tayo talaga manghihimagot sa paggawa ng mabuti. Kasi may bunga pa rin yan kahit ano Diba? Ganda. So kayo paggawa ng mabuti, ano siya? Everyday. Hindi yun pang isang beses lang. Hanggat meron tayong buhay, kalakasan, spend natin sa mga gawang mabuti. That's right. Yes! At dahil dyan, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina para laging malusog, masigla at malakas ang buong family mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning sa aking Momsy.
Hello, Mercy! And also, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One ang #1. At gusto ko lang din batiin si Dang David ng Happy 7th Anniversary. Morning po! Yan, and also we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning din and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scouty Bardalaga Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. At sa lahat ng mga nakasama ko na International Youth Convention, sa mga taga Mindanao na talagang dumayo pa dito sa Luzon, Nako, magandang umaga po sa inyong lahat. Yay! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina po sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!